ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito, ang Hoy! Bawal Yan! Sa mga nakalipas ng linggo, naging laman ng mga balita ang ilang aksidente sa ating mga kalsada na minsan ay nauuwi pa sa pagkamatay ng ilang individual. Kaya bilang bahagi ng pagpapaalala patungkol sa road safety, tatalakayin natin ang ilang umiiral na batas na layong masiguro ang proteksyon ng bawat isa at ang kaakibat nitong kaparusahan. Para sa ating unang report, mga batas at polisiya ukol sa road safety. Epektibo nga ba? Marami ng batas at ordinansa ang naipatupad sa ating bansa patungkol sa pagpapaigting ng road safety at upang maiwasan ang ilang malulubhang aksidente sa ating mga kalsada. Ngunit paano nga ba nasisiguro ng ating pamahalaan ang implementasyon nito gayong marami pa ring aksidente sa kalsada ang naitatala? Ang aking pagtalakay sa ilang batas at hakbang ng pamahalaan para rito. Alamin sa aking report. Kasabay ng sunod-sunod na trahedya sa kalsada, naging malakas ang panawagan hinggil sa mas pinahigpit na implementasyon ng mga batas at polisiya ukol sa kaligtasan sa kalsada o road safety. Una nang naglabas ng pahayag ang Department of Transportation na asahan na ng mga motorista ang mahigpit na pagpapatupad ng mga kaugnay na batas, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agaran ng lutasin ang mga problema na nagdudulot ng road crash incident sa bansa. Pinasisimulan ito ni Transport Secretary Vince Dizon sa mahigpit na driver education na iniatas ng kalihim sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO. Ano nga bang iba pang batas na nagsusulong sa kaligtasan sa kalsada? Gayon din ang karapatan ng mga motorista sa daan. Ang Republic Act No. 4136 o mas kilala sa Land Transportation and Traffic Code ang nagtatakda ng mga regulasyon sa pagmamaneho at tala ng mga batas trapiko sa bansa. Gayon din ang mga parusa na maaaring ipataw sa mga lalabag. Nakapaloob din dito ang pagbibigay ng lisensya sa pagmamaneho sa mga aplikante at pagpaparehistro ng mga sasakyan. Pasok din dito ang mga itinakdang espesipikong speed limit para sa mga motor, sasakyan, truck at mga bus. Noong 2017, ipinasa naman ang Republic Act No. 10930 na nag-aamyenda sa Land Transportation and Traffic Code, partikular na ang pagkuha ng lisensya ng mga driver. Bukod sa mas pinahabang validity period ng driver's license, nagtatakda rin ito ng mas pinaigting na regulasyon sa paglabag at parusa sa mga lalabag sa traffic code. Gayunpaman, matapos ang aksidente sa ECTEX at NAIA Terminal 1, isa pa rin ang driver's license sa binabalikang issue na ipinanawagan ni Senator Win Gatchalian na dapat ay mas pahigpitin pa ang proseso. Noong 2016, naisabatas din ang RA 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act na ipinagbabawal ang paggamit ng mobile phone at anumang electric device na maaaring magdulot ng pagkagambala habang nagmamaneho. Ngunit ang paggamit ng mga nasabing device bilang navigation tools ay pinahihintulutan din dahil sa maraming pagkakataon ito ay kailangan na siya namang nagdudulot ng inconsistent na implementasyon ng nasabing batas. Bukod dito, mayroon ding batas na istriktong ipinatutupad ang paggamit ng seatbelt o ang Seatbelts Used Act of 1999. Ayon sa batas, ito ang pangunahing proteksyon ng mga individual upang maiwasan ang malubhang epekto sakaling masangkot sila sa mga aksidente o tinatawag na preventive approach para masiguro ang kaligtasan ng mga bumabiyahe. Gayon din ang Motorcycle Helmet Act at Children's Safety on Motorcycles Act of 2015 para proteksyon naman sa mga nagmamaneho ng motor. Isa rin sa mga batas na laging iginigiit ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 na ipinagbabawal ang pagmamaneho kung ikaw ay nakainom o nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot o droga. Kaugnay nito sa isang press conference sa San Juan City kahapon, opisyal nang ipinatupad ng DOTR ang mandatory drug testing para sa lahat ng public utility vehicle drivers kada 70 araw. Kasunod nito ang paalala na tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang sarili bago magmaneho at bumiyahe. Bilang tugon sa mga nakakabahalang aksidente sa kalsada, tiniyak naman ni PBBM na handa ang gobyerno at naglatag ito ng mga hakbang upang hindi na madagdagan pa ang mga biktima ng naturang insidente. Sa ating mga susunod na report ay isa-isahin naman natin ang ilang praktikal na ipinagbabawal ng ating batas. Patungkol pa rin yan sa road safety. Una na rito ang pagmamaneho ng walang driver's license. Bawal, parusa sa mga lalabag, alamin.
Isang mahalagang requirement para sa mga nagnanais magmaneho ng kanilang sasakyan ang pagkakaroon ng lisensya o driver's license. Bukod sa maaari itong magamit bilang patunay ng iyong pagkakakilanlan, ipinapakita rin rito na dumaan sa kinakailangang training ang isang tao para masiguro ang responsableng pagmamaneho. Kaya ipinagbabawal sa isang tao na magmaneho ng walang driver's license kung saan may kaakibat itong kaparusahan. Kung ano ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isa mga kalsada sa tinuturing na takaw disgrasya para sa maraming tao kung saan kaliwat kanan ang mga naitatalang aksidente. Sa katunayan noong 2024, nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng 2,747 na nasawi dahil sa road accidents. Mas mataas ito ng 35% sa naitala noong 2023. Kaya naman mahalagang paalala na ang pagmamaneho sa daan ay isang responsibilidad para sa isang driver upang matiyak na hindi sila malagay sa peligro kabilang ang mga sakay dito at maging ang mga taong dumadaan lamang sa mga kalsada. Bahagi ng responsibilidad ito ay ang pagkuha ng driver's license na ini-issue ng Land Transportation Office o LTO. Isa itong uri ng identification ng isang driver na bukod sa maaaring magamit sa mga transaksyon, ay pinatutunayan nito na sumailalim ang isang driver sa mga pagsasanay sa pagmaneho, pag-aaral sa batas trapiko at may kaukulang skills upang matiyak na magiging responsable ito sa kalsada. Kaya naman ang pagmaneho na walang lisensya ay pinagbabawal sang-ayon sa Joint Administrative Order No. 2014-01 ng Department of Transportation o DOTR. Nakapaloob sa Section A ng mga LTO violations ang pagbawal sa pagmaneho na walang valid na driver's license o conductor's permit. Kabilang dito kung expired, revoked at suspended ang lisensya o hindi naman ay peke. Ipinagbabawal din ng mga estudyanteng driver na walang gabay ng isang lisensyadong driver. Ang mga lalabag dito ay maaaring maharap sa multang 3,000 piso at diskwalifikasyon sa pagkuha ng driver's license at pagmaneho ng sasakyan sa loob ng 1 taon na magsisimula sa araw na nagbayad ng kaukulang multa. Sa iba pang balita, pagkuha ng driver's license sa tulong ng fixer, ipinagbabawal. Parusa sa mga lalabag, alamin. Para sa ilan na nais mapabilis ang pagkuha ng driver's license, ay minsan lumalapit na sa mga fixer dahil ika nga ay less hassle na sa kanila at hindi na kailangang pumila ng mga opisina ng LTO. Pero ang ganitong practice ay ipinagbabawal sa ating batas. Lalo na bahagi ng pagkuha ng lisensya ay ang pag-attend sa mga driving course at driving tests upang masiguro ang kanilang kakayahan at disiplina sa pagmamaneho. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga fixer na gumagawa nito? Alamin sa report na ito. Para sa ilang mga taong nais kumuha ng driver's license pero walang panahon mag-asikaso ng ilang kinakailangang dokumento at pumila sa mga opisina ng Land Transportation Office o LTO, ay karaniwan ng lumalapit sa mga fixer. Bukod kasi sa mga ID at ilang requirements, ay bahagi ng pagkuha ng non-professional at professional license ang ilan din mga qualification tulad na lamang na dapat nakapasa sa theoretical exam at practical driving test, naka-attend ng 8 oras sa practical driving course at walang unsettled na traffic violation. Kaya naman solusyon para sa iba ang fixers dahil babayaran na lamang ang mga ito at sila na mag-aasikaso ng inyong mga dokumento. Bagaman quick and easy ang sistema ito, ay hindi naman ito pinapahintulot sa ating batas. Ayon sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act, ang fixers ay ang sino man o kahit hindi empleyado ng isang public office ang nag-o-offer na mas mabilisin na pagkumpleto sa mga transaksyon na may kapalit na halaga. Habang itinuturing na government services ang isang transaksyon sa pagitan ng isang tao at government agency na may kaugnayan sa aplikasyon tulad ng permit, clearance, lisensya gaya na lamang ng driver's license. Kaya naman ang fixing o pakikipagsabuatan sa mga fixers ay hindi pinapahintulot sa batas. Batay sa Section 13, maaaring maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mapapatunayan na fixer o nakikipagsabuatan sa mga ito. Maaari silang matanggal sa serbisyo at papatawan din ng perpetual disqualification sa mga posisyon ng gobyerno at maaaring makulong sa 1 hanggang 6 na taon at multa na kalahating milyon hanggang 2 milyong piso. Bukod sa mga lisensya ay isa rin sa responsibilidad ng mga may-ari ng sasakyan na irehistro ito at masiguro na hindi ito paso o expired. Para sa susunod na report, parusa sa mga motoristang bumabiyahe na paso ang ORCR. Alamin, isang requirement ang pagkakaroon ng updated na ORCR na makukuha sa pagpaparehistro ng iyong sasakyan. Ito ay mahalaga at madalas hinahanap sa mga checkpoint o kung nasangkot ang isang motorista sa isang aksidente. Ano kaya ang parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyan na hindi rehistrado? Alamin sa aking report.
Bagamat walang sistema na nagmomonitor kung ang isang sasakyan ay rehistrado o hindi, maliban na lang kung nahuli itong bumabiyahe sa kalsada, mahalaga pa rin na sumunod ang may-ari at driver nito sa mga pamantayan ng otoridad. Bukod sa requirement ito ay para mapanatili ang kaligtasan sa kalsada at masiguro na ang mga motorista ay responsable sa kanilang mga tungkulin sa daan. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, ang pag-expire ng rehistro ng sasakyan at panahon kung kailan ito nararapat na iparehistro ay nakabatay sa huling dalawang numero ng plate number nito. Ang rehistro ng sasakyan ay taon-taon dapat na nire-renew. Dito nakukuha ang ORCR o Official Receipt at Certificate of Registration na nararapat dalhin sa tuwing binabiyahe ang isang sasakyan. Ang sinumang mahuling bumabiyahe na paso ang ORCR ay maaaring patawan ng multa na 10,000 pesos. Kung lumampas na sa isang buwan na hindi ito nare-rehistro, i-impound ang sasakyan at i-release lamang sa sandaling narehistro na ang sasakyan at nabayaran na ang kaukulang multa. Parehong parusa rin ang ipapataw sa mga mahuhuling gumagamit ng mga peking registration documents. At sa ating susunod na report, parusa sa riders na hindi nagsusuot ng helmet. Alamin, isang motorcycle driver sa mga vulnerable kapag nakakaroon ng bagaan o road crash sa mga kalsada. Kaya naman, mahalaga sa mga ito na may suot na protective gears upang maiwasan ang labis na epektong mata mo kapag ito ay naaksidente. Gaya na lamang ng pagsusuot ng helmet. Dahil dito, ipinagbabawal sa batas ang hindi pagsusuot ng helmet ng mga motor riders at maging ang mga angkas nito. Ang parusa sa mga lalabag, alamin sa aking report. Ang pagsusuot ng helmet ay isang basic safety requirement sa pagmamaneho ng motor. Hindi hinahayaan ng otoridad na magpatakbo ang sinuman kung wala itong pag-aaring helmet. Gayunpaman, marami pa rin ang nakakalusot, gaya na lamang ng throwback video na ito, kung saan huli ang isang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang suot na helmet habang angkas sa isang motorsiklo. Nagalit pa ito nang sitahin ng isang motorista. Ano nga ba ang magiging parusa sa mga motorista o rider na walang suot na helmet? Nakasaad sa Republic Act 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2009 na lahat ng motorcycle riders ay dapat may suot na standard protective motorcycle helmets habang nagmamaneho o sakay ng isang motorsiklo sa kahit anong uri ng kalsada o highway na kanilang dinadaanan. Ang sinumang driver o angkas ng isang motor na mahuhuling hindi nakasuot ng helmet ay pagmumultahin ng 1,500 pesos para sa first offense, 3,000 pesos naman para sa second offense, 5,000 pesos para sa third offense, at 10,000 pesos at pagkumpiska sa lisensya ang ipapataw sa mga susunod pang offense. At sa iba pang balita, parusa sa mga motorista na lumalabag sa dress code for motorcycle. Alamin, ang mga nagmamaneho ng motorsiklo ang isa sa mga pinakalapitin ng disgrasya sa kalsada. Kaya naman patuloy ang ating regulasyon at iba't ibang uri ng proteksyon na nire-require mula sa mga rider. Isa na riyan ang pagtatakda ng angkop na kasuotan o dress code. Ano nga ba ang parusa sa mahuhuling lalabag dito? Ang pagsusuot ng angkop na kasuotan habang nagmamaneho ng motorsiklo ay para dagdag proteksyon sa mga motorista. Kaya naman, upang masiguro ang kaligtasan ng mga rider, may itinakdang dress code ang Land Transportation Office o LTO sa ilalim ng bagong single ticketing system na pinaiiral ng ahensya. Rule of thumb, pagdating po sa pagsusuot ng para sa motorcycle rider, ay kailangan you cover as much skin as possible para in the event of a road crash, mas lower or lesser siguro yung injury na masustain mo. Ito ay hindi lamang para sa mga rider kundi pati na rin sa kanilang mga sakay. At nag-a-apply ito mapa short o long drive man ang binabiyahe ng motorista at kanyang angkas. Una na riyan ang striktong pagsusuot ng helmet na dapat ay pasado sa batayan na siya ring itinakda ng ahensya. Ang sino mang mahuli na hindi nakasuot ng helmet habang bumabiyahe ay maaaring parusahan sang-ayon sa Section 6 ng Republic Act No. 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Maaari itong pagmultahin ng 1,500 pesos para sa first offense, 3,000 pesos naman para sa second offense, at 5,000 pesos para sa third offense, at 10,000 at tuluyan ng pagkakumpiska ng lisensya ng driver sa fourth at susunod pang mga offenses. Required din na closed footwear ang gamit na sapatos. Ipinagbabawal dito ang pagsusuot ng mga tsinelas at sandals habang nagmamaneho.
Ang nahuling lalabag dito ay mapaparusahan sa ilalim ng LTO AHS 2018-15 at maaaring pagbayari ng multa na 500 pesos para sa first offense, 750 pesos para sa second offense, at 1,000 pesos at babawiin na rin ang driver's license na dapat pang tubusin ng rider sa ikatlong offense. Sa ating susunod na report, parusa sa hindi responsableng pagmamaneho o reckless driving. Alamin, isa ang reckless driving sa mga pangunahing dahilan ng aksidente sa mga pangunahing kalsada sa bansa. Sa datos na inilabas ng Philippine National Police o PNP noong 2024, mahigit 80% sa mga road accident ay dahil sa hindi responsableng pagmamaneho. Kaya labis ang paalala na maging responsableng driver ang lahat dahil ang ganitong aksidente ay kayang maiwasan kung paiiralin lang ang disiplina. Ano nga ba ang kaparusahan para sa mga driver na hindi ligtas magmaneho o mga reckless driver? Alamin sa report na ito. Nagtala ang pambansang pulisya para sa taong 2024 nang aabot sa 27,248 na kaso ng road accidents, kung saan naabot sa higit 2,000 katao ang nasawi. Ayon pa sa Philippine National Police o PNP, 87.17% sa mga aksidenteng ito ay dulot ng reckless driving o walang pag-iingat habang nagmamaneho. Ilan dito ay ang hindi tamang pag-overtake at pagliko, speeding, drunk driving, overloading na sasakyan at paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Ang ganitong hindi maingat na pagmamaneho ay pinagbabawal alinsunod sa definisyon ng reckless driving sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2014-01. Nakapaloob dito ang hindi pinapayagan ng isang driver na magmaneho na walang pag-iingat at walang konsiderasyon sa mga batas trapiko, lalo na kung nagdudulot ito ng kapahamakan sa ibang tao. Ang mga mahuhuli dito ay maaaring maharap sa 2,000 pisong multa para sa first offense, habang 3,000 pisong multa naman ang para sa second offense, kasama na ang 3 buwan suspensyon ng lisensya at 10,000 pisong multa naman at 6 na buwang suspensyon ng lisensya ang para sa third offense. At kung uulit pa ito at lalagpas sa fourth offense, ay maaari nang maharap sa 10,000 multa at pag-revoke ng kanyang lisensya. Sa ating huling report, parusa sa mga motor rider na nagmamaneho ng lasing. Alamin kung saan ang isa sa mga dahilan ay ang pagmamaneho ng lasing ng rider. Sa katunayan, ayon sa Land Transportation Office o LTO, aabot sa 736 na lisensya ang kanilang ni-revoke para sa taong 2024 dahil sa pagmamaneho na nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Ito ay labis na hindi pinahihintulutan sa ating batas at ang maaaring kaharapin pa ng mga lalabag ay alamin sa report na ito. Laging paalala ng mga eksperto at otoridad sa mga motorista na laging tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang sarili bago magmaneho at bumiyahe. Pero may ilan pa ring mga pasaway na motorista kabilang ng mga motor rider na sumusugod sa kalsada kahit langod sa alak, dahilan para maaksidente at minsan magdulot pa ng kapahamakan sa iba pang mga motorista. Ano nga ba ang parusa sa mga motor rider na mahuhuling nagmamaneho ng lasing? Nakasaad sa Chapter 5, Article 1 ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho kung ikaw ay nakainom o nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot o droga. Ang sinumang mahuhuling lalabag dito ay pagmumultahin ng 1,000 piso o kaya naman ay makukulong ng hindi bababa sa 3 buwan at hindi naman lalampas sa 6 na buwan. Maaaring parehong pagmultahin at makulong ang salarin, depende sa magiging desisyon ng korte. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Kaya sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!